Nakita ba niyo ito? No? Galing po yan kay Senate President Escudero. Nakita niyo yan? Nababasa ba niyo? Ayan o, para makita niyo, mabasa niyo. Galing sa kanya yan. Senate President Escudero. So, hindi nakatiis, nagsalita na rin. Ano ba sinasabi niya rito? Sa gitna ng pagsubok at anumang hamon, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagbabago at papagbuklod-buklod. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ayan na. Yan. Binasa ko lang, ipinakita ko sa inyo. Ayan. Chis Escudero, Senate President. Malinaw yan. Nababasa nyo? Kita nyo? Yan. Hindi pa, oh. Siguro nabasa na ninyo. Ayan, ulitin natin. Kasi iba ito, may dating po ito. Sa gitna ng pagsubok at anumang hamon, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagbabago at pagbubuklod-buklod. Ayun pala yun. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Chis Escudero, Senate President. Ayun, antindi. Nakuha nyo? Tamang-tama po yan. Ako'y naniniwala dyan. Kasi po, sinabi ni Sara at Amy, maitim ang gobyernong ito. Sabi naman ni Communication Undersecretary Claire Castro, hindi totoo yan. Mas madilim daw ang nakaraang gobyerno under Duterte administration. Ngayong under Marcos administration, maputi, may liwanag at puputi pa. Dahil rule of law, pinapairal ang batas. Tama yan, 1,000%. Pag rule of law, may liwanag, may katarungan, may hustisya, may karapatan ang lahat. Pero pag tukhang, madilim talaga yan. Pag double barrel operation, tukhang human rights violation, madilim talaga yan. So, kailan madilim? Kaya nga sabi ni Escudero, propeta, na nagsasabing madilim. Wow! So, sumagot na, tinira na ni Escudero si Sara at Amy. Sinagot na ng number 3 sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan ng Senate President. Hindi niya matiis at tama po yan. Tama po yan. Description na yan. Kasi nga, may liwanag at may kulay ang kinabukasan or bukas. Huwag maging negatibo. Kasi pag sinabi lang madilim, masyadong negatibo. Masyadong kawalan ng pag-asa. Masyadong mapanira. Masyadong mapagusga. Pag sinabi nating huwag tayong mawalan ng pag-asa, may bukas pa. May liwanag ang bukas. Iyan ang totoo. Po sa totoo lang, kapag ikaw ay matinong Pilipino, kapag ikaw ay Pilipino na optimistic, talagang masasagot mo, eto nga si Amy at si Sare, maaring itim ang kulay ngayon ng mundo ni Sara Duterte dahil bukod po sa kanyang ama na nakakulong doon sa ICC, pag-uwi niya dito sa Pilipinas ay haharap siya sa impeachment. Diba? Nandiyan na ang impeachment trial, malapit na at nako, baka po etong si Sara ay ma-impeach dahil nga po sa ginawa niyang pagsusukbit ng pera o napaka-questionable na mga transaksyon ng DepEd noong panahon na siya po ang DepEd Secretary. Yung pong itim na yun, sa kanila lang yun. Hindi po yan sa buong Pilipinas. Hindi po yan sa lahat ng Pilipino. Majority ng mga Pilipino po gumigising, lumalaban sa hamon ng buhay. May kulay ang buhay. Maaring hindi po lahat ay masaya. Maaring hindi po lahat ay gumiginhawa ang buhay. Pero, pag kinulayan mo na kagad ng itim ang buhay ng mga Pilipino, parang sinabi mo na rin na wala silang pag-asa sa buhay.
Kaya po itong nasabi ni Senator Chis Escudero, sa gitna ng mga pagsubok at anumang hamon, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagbabago at pagkakabuklod-buklod. Huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay ang maliwanag ang bukas. Diba? Kumbaga, yung mga propeta ng kadiliman, naging propeta ng kadiliman si Sarah saka si Amy, no? Alam niyo po, dahil po sa ginawa nila na ito, na hinusgahan na nila kaagad ang buhay ng mga Pilipino, na sila na po kaagad ang nagsabi, sila dapat ang nagbibigay ng pag-asa sa ating mga Pilipino, sa mga kabataan, sa mga mamamayan, tapos sila po ang magsasabi na napakadilim at napakaitim po ng kulay ng Pilipinas ngayon. Paano pa? 'Di ba? Paano pa kikilos sa mga tao? 'Di ba? Pero alam niyo po, araw-araw sasampalin ng katotohanan itong si Amy at si Sarah. Bakit? Araw-araw bumabangon ng mga Pilipino para magtrabaho. Araw-araw kumikilos ang mga Pilipino para po magkaroon ng ipanglalaman sa kanilang mga lamesa. Para magkaroon ng pagkain para sa kanilang pamilya. Araw-araw yan. So, hindi po itim ang kulay ng Pilipinas. Hindi po itim ang kulay ng buhay ng mga Pilipino. Makulay po ang kulay ng buhay ng mga Pilipino. Dahil po, kahit na ano pa pong pagsubok ang dumaan, kahit na anong pagsubok pa ang ating haharapin, nakukuha pa rin nating ngumiti. Nakakalimutan ba ni Sara Duterte at ni Amy? Panahon ng undoy. Nagagawa pang ngumiti at magsaya ng mga tao kahit na binaha ng pagkagrabe-grabe. Kahit na po mayroong mga pagputok ng bulkan, may mga paglindol, ang mga Pilipino kilalang resilient sa lahat ng hamon ng buhay. Diba? Yan tayo eh. Palaban tayo. Sa kahit anong kagipitan, kahit anong problema. Bumabangon tayo, lumalaban tayo, hindi tayo sumusuko. Tapos iibahin nitong si Amy at ni Sarah dahil ang gusto ni Sarah, ang maramdaman natin, magluksa tayo. Dahil sa pagkakakulong ng kanyang ama na 40 days na pong nabubulok sa ICC ngayon. Happy 40 days dyan sa ICC, Digong. Happy 40 days po sa lahat ng mga Duterte supporter. Kaya alam niyo po, huwag po tayong maniwala sa mga propeta ng kadiliman. Sa mga bulaang propeta nga, di ba, hindi tayo naniniwala. Diyan pa kaya sa mga propeta ng kadiliman na maghahasik ng lagim, maghahasik ng kalungkutan, maghahasik ng kamalasan sa buhay natin dahil ang itim po, kapag ikaw ay naniwala na itim ang buhay ng mga Pilipino, itim ang kulay ng ating bansa, hindi ka nababangon. Hindi ka nakikilos. Hahayaan mo na lamang na magutom ang iyong pamilya. Hahayaan mo na lamang maputulan kayo ng kuryente. Hahayaan mo na lang na maputulan kayo ng nawasa. Diba? Yan po ang mangyayari kapag naniwala ka na itim ang buhay ng mga Pilipino. Kaya ako nagsusot ng itim para magmukha akong payat Maganda sa damit ang itim, pero pag ang buhay mo itim, nako, pangit yun. Naalala ko dati, nung nagtatrabaho ko as call center agent. Naalala ko yan Tapos yung panggabi ko sa mga fast food, laging itim ang kulay ng aking buhay. Bakit? Pagising ko madilim na. Matutulog ako, madilim pa din. Ano man, at ngayon ko sinasabi, total, Holy Week po ngayon. Semana Santa, huwag kayong mawala ng pag-asa. May pag-asa. Tinubos ka ni si Kristo ang ating Panginoon, ang kasalanan ng tao. Matindi ang kanyang paghihirap na pinagdaanan, binuwis ang buhay para sa atin.
ang kanya ay kapatawaran pa rin at kababaang loob pa rin. Dapat ganun. Pero bakit itong dalawa, Sara at Aimee, ang description sa Pilipinas, maitim? Di kaya maitim ang budhi nila? Baka nagkamali, baka yung budhi nila ang maitim, kasing itim ng sabaw ng pusit. Yung sabaw ng pusit ang kanilang nakita, hindi nila nakita ang ilog Pasig, ang karagatan ng Manila Bay, ang liwanag na pinanggagalingan ng araw, sikat ng araw sa umaga, bukang liwayway, nakaliwanagan para sa magandang bukas, magandang Pilipinas, magandang Pilipino, magandang kinabukasan. Yun ang kailangan natin. Magkaisa para sa kaunlaran, hindi para sa kadiliman. Yung description nila ay galing sa sabaw ng pusit, kaya madilim. Galing sa tukhang, galing sa double barrel campaign, kaya libo-libo ang nawalang buhay. Kaya ngayon, crime against humanity ang kinasasangkutan. Ang kaso ni Duterte, ang kanyang ama at ang idol ni Aimee, ang pinagmamalaki ni Aimee na si Duterte, kaya nakakulong dahil nga ho sa crime against humanity. Yan ang madilim. Pero under President Marcos, rule of law, may liwanag ang bukas. Kasi may karapatan mabuhay. Nire-respeto ang karapatang pantao. Kasi ang rule of law, investigasyon. Kung may problema, investigasyon. Kung may ebidensya, dalhin ang kaso. Ipile ang kaso, then korte, ang batas, ang magbibigay ng justisya. Hindi ang Pangulo ng Bansa. Hindi ang Office of the President. Kaya may liwanag ang bukas. Hindi katulad ng araw. Hinuhusgahan nila. Adik ka, tumba ka. Hindi ka kampi, tumba ka. Walang due process. Yun ang madilim. Kaya bumalik sa kanila ang kanilang description. Aimee and Sara. Si Mana Santa ngayon. Magsisi na kayo. Hindi pa huli ang lahat. Mga DDS, magsisi na rin kayo. Nagbago na ba kayo? O nagmumura pa rin kayo? Dahil yung idol nyo nagmumura pa rin. Dahil yung pamilyang inyong kinakampihan at pinagtatanggol ay palamura. Kasalanan yan. Lalo na kung sa publiko ay nagmumura. On television, in social media, kahit saan nagmumura. Naalala ko nung hulihin ng PNP si Duterte dyan sa Villamor, o dyan sa airport at sa Villamor. Grabe ang pagmumura ng pamilya. Matunog pa sa kidlat at kulog kapag kaho tag-ulan. Ngayon walang kulog kasi summer. Kasing tunog ng kulog at kidlat ang pagmumura ng kanilang pamilya nung hinuhuli ni General Torre si Duterte. Kung sino yun, alam na natin yan. Lumabas na yung mga video. Ang tutunog ng kailang pagmumura at yung kailang pamilya. Ayan, magbago na kayo. Para magkaroon ng liwanag. Ako, kilalang-kilala naman natin kung sino yung nagmura na yon, di ba? Kaya tingin ko, kahit na nagdadasal po sila, hindi natin alam kung parehas kasi ng dinadasalan ni Digong at dinadasalan ni Hanilet. Nakita ko nagdadasal si Hanilet sa doon po sa Dahig nung isang buwan ni Digong sa kulungan. Nagdadasal si Hanilet at tinatanong daw niya ang ating Panginoon kung bakit nangyayari sa kanila ito. Siguro dahil sa pagiging mapagmataas nila, akala mo kung sino, dahil sa pagiging mayabang. Lalo na ni Digong, di ba? Hinamon ng Panginoon, pinatwa ang Panginoon, pinagkatuwaan, pinagtawanan. Di ba? Kaya siguro nangyayari sa buhay ni Digong ito ngayon. Siguro yung gumawa ka na lang ng masama, okay na yun. Gumawa ka na masama. Kung talagang gusto mong mapunta ka sa impyerno, pero yung gagamitin mo pa ang Panginoon para magmukha kang cool, magmukha kang bad boy, magmukha kang astig. Wag mong gagawin yun. Naku, dahil talagang ikaw ay tatapikin ng Panginoon sa oras na ikaw ay kailangan ng parusahan sa iyong mga kasalanan. Kaya yan yung aking nakita dito sa nangyari kay Digong. Yan po ang pinakamaling ginawa ni Digong, yung kanyang ginawang katatawanan ang Panginoon sa harapan ng napakaraming tao. Yun po yung parang hindi ko kayang gawin.
sa aking buhay. Pagtawanan ng ating Panginoon na siya nagbibigay ng biyaya sa ating lahat. 'Di ba yung gumising ka lang araw-araw kahit marami kang problema, may biyaya ka ng matatanggap dahil ibig sabihin nun, habang may buhay, habang ikay gumigising, ikaw ay may pag-asa. Hindi itim ang kulay ng ating buhay. Hindi magtatagumpay ang madilim na pangarap. Hindi magtatagumpay ang madilim na paghihiganti. Hindi magtatagumpay ang kasamaan kailanman. Diba? Holiday ngayon, Holy Week pa rin ngayon. Atin hong panindigan, sundan ang ginawa ng ating Panginoon, amang makapangyarihan sa lahat. Nagbuwis ng buhay para isalba ang kapwa at mga anak at ang tao. Okay? Ang tao isinalba niya. Buhay ang kapalit. Kaya sa panibagong buhay, bagong pag-asa, dapat magbago para sa kaunlaran ng inyong sarili, kaunlaran ng inyong pamilya, at kaunlaran pangkalahatan ng mga Pilipino at ng ating bansa. Sumunod tayo sa gobyerno at ating mga batas. Rule of law. Kung meron kayong problema, dalhin nyo sa proper forum. Magpaimbestiga kayo at magpal kayo ng kaso kung meron kayong ebidensya laban sa pamahalaan. Huwag nyong husgahan ng walang basihan. Puro bintang, puro paninira, puro bangungot, puro panaginip. Pag hindi kayo gumising, delikado yan. Okay? Kung may dokumento kayo, dalhin nyo sa korte. Kung meron kayong nakikitang problema, ipairal ang batas. Hindi yung sa social media at sa traditional media dahil hindi yan korte. Okay? Rule of law. Pagpapatupad ng batas pantay-pantay sa lahat ng Pilipino, lahat ng tao. Yan ang gusto ni Pangulong Marcos under President PBBM. Okay? Please like and share ng ating mga video. Ingat lang po kayo sa inyong pagbabalik pag-uwi ng inyong bahay. Kaya sigurado ko magba-bounce back kay Sara at kay Amy ang kanilang ginawang campaign ads. Sa kanila tatama yan. Sa kanila magkakaroon yan ng negatibo na effect. Negative effect ang babalik sa kanila dahil po itong ginawa nilang campaign ads na ito ay hindi po makatotohanan. Malayong-malayo po sa katotohanan ng buhay ng mga Pilipino. Ngayon lang umaga na ito Di ba gumising ang lahat ng Pilipino? So hindi po itim ang kulay. Puwer na lang yung mga panggabi ang trabaho, tsak natulog pa ngayon. Pero, di ba yung mga kababayan natin, karamihan ngayon, yung iba nga, baka nasa beach pa yung iba nasa pasyalan. Dahil Sunday po ngayon. Araw ng pamilya, araw ng pamamasyal ng mga Pilipino. O yung mga kababayan nating OFW, off day ngayon. Mamamasyal din, magsasama-sama ang mga magkakaibigan. So hindi po totoo na itim ang kulay ng buhay ng mga Pilipino. Si Sara lang yun. Si Sara lang yun dahil happy 40 days na ni Digong sa ICC. Hindi po totoo na si Digong po ang kumbaga magdadala lamang ng kumbaga ng kalungkutan sa mga Pilipino. Malulungkot tayong lahat, hindi na tayo lalaban sa buhay natin. Hindi. Si Digong kahit nakakulong doon sa ICC, hindi yan magugutom. Hindi magugutom ang pamilya niyan. Makakapagsuot pa rin ng mga luxury bags, luxury watch, luxury jewelries ang pamilya niyan. Pero ang mga Pilipino kapag po nagpa-apekto sa campaign ads na ito at talagang tinanggap nila na itim ang kulay ng buhay nila ngayon, nako, magugutom. Magugutom talaga kayo at mawawalan talaga kayo ng pag-asa sa buhay. So, kayo ba ay boboto sa ganyang mga tao na itim ang pinopromote na kulay ng buhay o kulay ng politika, kulay ng bansa? Iboboto nyo ba yung ganyang mga kandidato? Di ba? Heto nga lang, dito nga lang sa likuran ko, parang yung araw kasi tirik na tirik dito sa sa likuran ko yan ba, maitim ba ang kulay ng ng buhay? Hindi. Di ba? Kahit umuulan, meron pa rin pong pagkakataon na sumisilip
ang haring araw. Di ba may kulay ang buhay? Kaya wag tayo magpa-apekto dyan sa mga itim-itim na yan. Yung dating unitim, ngayon, naging uni-itim. Unitim. Ang tambalang Amy Marcos at Sara Duterte ay madumi. Duterte at Amy, madumi. Dumi yan, dumi. Kaya po, wag nating suportahan ang mga tao na hindi nagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino. Sinasabi na nga nila, mahirap ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Tapos, gagawin nyo pang maitim ang kulay ng buhay. Ay, nako. Napakapangit po na campaign ads niyan. Kaya dito kay Cheese Escudero, nako sana wag mo nang hayaan na humaba pa ang Senate hearing ni Amy Marcos kasi wala namang kwenta yan. Hindi naman yan for legislation, kung hindi for or in aid of protection para kay Digong at kay Bato para hindi na mahuli ang mga suspect dito po sa napakatinding kaso sa ICC nitong mga gumawa ng EJK at Tukhang. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you po kay Sir Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Suportahan po natin. Ingat po kayo, Moma Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.